wala kang buhay. Pero kung may buhay ka dahil nasa si Kristo, then hindi optional yung paglaro. Sigurado mangyayari yung paglaro. Of course, iba-iba yung bilis, iba-iba yung level of maturity, pero mayroong paglaro. So, kaya mahalaga yung text report na pag-aaralan natin ngayon. Dahil makita natin na yung Hebrews is all about yung supremacy ni Christ. Si Kristo ay higit sa lahat. Mula pa chapter 4 ay pinabanggit na ng sumulat ng Hebrews na yung tungkol sa superior priesthood ni Christ. Actually, hanggang chapter 10, yun yung tinatalakay niya. It's all about Christ. So, makita natin na talagang sabik na sabik siya na ipangalan si Kristo. Pero dito sa passage natin, parang medyo tumigil muna siya at hindi muna si Kristo yung tinatalakay niya. Hanggang sa susunod na passage sa pag-aaral natin, the rest of chapter 6, magbibigay siya ng serious warning sa kanila. And sometimes we wonder, kapag nagbabasa tayo ng ganito, bakit sa chapter 4, tapos simula ng chapter 5, puro si Kristo yung tinatalakay niya. Tapos pagdating sa chapter 7, it's all about the Lord Jesus Christ. Pero dito sa 5:11 hanggang the rest of chapter 6, parang merong, commercial break lang muna tayo. Bago niya ituloy, yung tungkol sa pagtalakay kay Kristo. And this is very important. Kasi if we know yung original context itong book of Hebrews, ang sinulatan ng author dito ay yung mga Kristiyano, particularly yung mga Jewish Christians na dahil sa persecutions, dahil sa pressures sa society nila or maybe sa mga kapamilya nila, ay natutuso sila na umalis na sa pananampalatayang Kristiyano. Bumalik na sila doon sa dati nilang reliyon. Ang hirap naman pala maging Kristiyano. Kung ganito yung may experience, maybe madali is mas madali pa kung babalik na lang sa dating reliyon. You remember yung story sa Exodus, nung naglalakbay yung mga Israelita, nakalabas na sila sa Promised Land, pero dahil sa desierto, wala silang makain, wala silang mainom, tapos naalala nila sa Egypt, ay medyo mas masarap naman yung pinakain nila kumpara sa desierto. So, hindi yung temptation to go back sa Egypt, kahit ngayon ay maranasan ulit nila yung pagkakaya-libig. And the same thing, parehong temptation sa mga early Christians. At marami rin mga Kristiyano na natutukso na dahil sa hirap ng buhay, dahil sa persecution, dahil sa mga hindi magandang nangyayari sa buhay, mas mainam pa siguro na tumalikod na lang kay Kristo. And so, hindi ko alam kung dumating tayo sa point ng Christian life na nararamdaman natin yun. Mas mahina pala yung dati kong buhay. Mas maganda pala yung negosyo namin nung wala pa akong ministry sa church. Mas maganda pala yung nangyayari sa family namin. Nung ako ay hindi pa Kristiyano. And we're tempted to compare yung life natin na mas komportable talaga. So, prayer ko for all of us na dumating man tayo sa ganong temptation, meron man ganong pressure sa atin, huwag nawang dumating na sabihin natin na ayaw ko na kay Kristo. And that we will just walk away from the church, walk away from Christ, walk away from the faith. And ito yung ayaw na mangyari ng Diyos. That's why meron ganitong passages as a scripture. So, para mas makita po natin kung ano yung solusyon dun sa hindi natin magpapahalaga sa paglaro ng isang Kristiyano, ay makita natin sa teksto natin ngayon yung kung paano sinasaway, kung paano pinapangaralan, at kung paano binabalaan ng Diyos ang mga Kristiyano na mayroong ganong klaseng pag-iisip at pag-uugali sa buhay nila. And pray that the Lord would speak to us today
through His Word. So pag-usapan natin sa verses 11 to 14 in chapter 5, yung rebuke sa kanila ng author ng Hebrews. Sa chapter, mula verse 15 hanggang chapter mula verse 11 hanggang verse 14, yung rebuke. Mula chapter 6, verses 1 to 3, yung exhortation sa kanila. And then mula verse 4 hanggang verse 8 ay yung warning sa kanila. So ito po yung tatlong bahagi ng pag-aaral natin. So unahin po natin yung verses 11 to 14. So sinasaway sila dito na sumulat dahil sa kanilang immaturity. So yun yung blank dun sa handout dito. Dahil at this point, hanggang ngayon, sinasabi niya na hanggang ngayon, hindi pa rin kayo lumalago. Hanggang ngayon, nanatili kayo na immature. And of course, sa salita ng Diyos, nagtuturo. Pero kung kailangan sawayin, hindi nahihiya ang Diyos. Hindi nag-aalangan ng Diyos na sabihin sa atin kung ano yung kailangan natin na marinig. And so again, nakita natin na mayroong interruption sa passage na ito. Sinabi na sumulat mula sa verse 11, tingin sa verse 11, sabi niya, "Bakit pa kami masabi tungkol sa bagay na ito?" Pinag-uusapan natin tungkol kay Kristo. Sabi niya, "Bakit pa kami masabi tungkol sa bagay na ito?" Pagkat sa chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, itutuloy niya yung pagtalakay tungkol kay Kristo. Pero, sabi niya, dahil many of you are still immature, kaya kailangan sabihin ito. Sabi niya sa verse 11, "Marami pa kami masabi tungkol sa bagay nito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa." So, ibinapoint out dito ng salita ng Diyos, sino ba itong mga immature? Sino ba itong hanggang ngayon ay hindi pa lumalago? Ito yung mga tao na hanggang ngayon ay napakabagal umunawa. Okay, so pinag-usapan dito, hindi lang dahil meron silang problema sa isip nila. Hindi lang dahil mababa yung pinag-aralan nila. Sila nakapag-high school, sila nakapag-college, kaya mabagal silang umunawa. Of course, may mga kapatid tayo na medyo limited yung kanilang intellectual capability. Pero ang tinutukoy ng author dito, sabi nga sa literal na salin, "Mapulol na kayo sa pakikinig." So, review ito, hindi dahil lang sila intellectual deficiency. So, ito ay review sa kanila dahil mabagal sila na tumanggap in terms of moral and spiritual perception. Yung ito yung tinuturo sa inyo. Matagal na itong tinuturo sa inyo, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo pinaniniwalaan ng mabuti. Hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo sinusunod yung itinuturo sa inyo. So, ang sabi niya, you remain spiritually immature. Okay. Dapat maging maingat tayo. Kasi syempre, kapag ang kinakausap natin, maybe some of you, ay relatively bago pa lang sa pagiging Kristiyano. Syempre, hindi naman natin i-relate yung mga bagong Kristiyano na, ano ba, isang buwan ka ng Kristiyano, immature ka pa rin. Teka lang, syempre, kasi simulan pa lang yan. So, we are, syempre, patient na mag-grow yung mga bagong Kristiyano. Kapag nag-aalaga naman tayo ng bata, sila Luis and Jerry, sila bago ka na. Hindi naman nila papagalitan yung anak nila na, "Ano ngayon? Hindi ka pa rin tumatayo, magkagalakan." Kahit hindi ka pa rin din. Because we expect na yung growth ay nagsisimula syempre sa pagiging infant. And ganun din sa buhay Kristiyano. Pero, kapag ang isang tao ay sinasabi niya na Kristiyano na siya for a very, very long time. Nakatulad itong mga sinulatan dito sa Hebrews, nasabi sa verse 12, dapat sana ay mga tagapagturo na kayo. Okay, of course, hindi lahat ay mag-preach o mag-tuturo dito sa maraming tao. Okay, hindi lahat ay may kasanayan or giftedness para gawin yung ginagawa namin dito. Pero if you're growing sa maturity, ibig sabihin,
nade-develop na yung kakayahan mo na yung gospel na pinaniniwalaan mo ay nasasabi mo sa iba. Yung natututunan mo sa church ay naituturo mo sa iyong anak. O sa mga ibang members na bilang na tumaturo, naituturo mo sa kanila. Or yung mga bagong Christians, nadi-disciple mo sila. So we expect that sa mga matatagal na Christian. Pero if for a very long time, you're a Christian, tapos hindi man lang dumating sa point na ikaw communicate mo yung word ni God sa iba, na parang hanggang ngayon, matagal ka ng Kristiyano, ikaw pa rin yung palaging tinuturuan, parang kang binibate palagi, parang kang dinidisciple palagi. Of course, may tayo pala nagtutan sa isa't isa na tulungan natin yung bawang isa na lumago. Pero hindi sabihin na habang buhay, tayo ay recipients ng tulad sa halimbawa sa session na Luis kasi bago pa nga si Shane. Diba? Hindi man natin i-expect na yung anak natin ay 40 na, 50 na, tayo pa rin nagpapakain sa kanila at dito pa rin sila sa bahay. Of course, we expect that to have their own family at being responsable sa buhay nila. Pero that's a problem pagdating sa Christian life. Sabi sa verse 12, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang alalin ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan naman talaga natin laging balik-balikan yung gospel. We always review kung sino ba si Kristo, ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. Pero kung we're stuck sa mga bagay na yun, na parang kailangan laging ulitin sa iyo, na parang tagal-tagal lang siya, parang yung pa naiintindihan yung gospel, and then that's a sign of immaturity. Sa iba sa verse 12, dapat sana kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Diba? Ano yung longing for yung mga teachers, katulad ng sumulat nito na sana ay inihahain ko na sa inyo ang kalderetang baka para kainin ninyo. Pero hanggang ngayon ay gatas pa rin yung kaya ninyong kainin o inumin. Kasi nga, they're still spiritual infants. So, pinaliwanag sa verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas. Ibig sabihin, walang kakayahan. Yung isang bagong pangarap na sanggol na kumain ng mga matitigas na pagkain na katulad ng kinakain natin ng mga adults. Pero pagdating sa spiritual na buhay, tumutukoy ito sa verse 13, yung mga wala pang kalanasan tungkol sa mabuti at masama. Or sa English, unskilled in the word of righteousness. Pag sinabing unskilled, ibig sabihin, wala kayong kakayahan na i-distinguish kung ano ba yung masama o mabuti. O maybe alam niyo kung ano yung mabuti at masama, pero wala kayong kakayahan to say no to righteousness and to say yes sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga nakikita natin sa church. Ito yung regular attendance nga sa mga gawain ng church. Pero nababalitaan natin sa paraan ng kanilang pamumuhay araw-araw na parang walang nakikita ng pagkakaiba sa kanila at sa mga hindi Kristiyano sa paligid nila. Para bang walang nakikita sa kaibahan ng buhay nila kaysa sa mga kaklase nila o kaya katrabaho nila o kaya kapitbahay nila. And so this is a sign of immaturity. Na merong review dito sa mga nagsasabi na Kristiyano sila, nakikita sila sa church, pero wala namang nangyayaring pagbabago sa buhay nila. Wala namang nangyayaring pagbabago sa relasyon nila mag-asawa. Wala namang nangyayaring pagbabago sa pagpapalaki nila sa kanilang anak. Wala namang nangyayaring pagbabago sa kaisipan nila tungkol sa trabaho, tungkol sa pera, tungkol sa pakigsalamuha sa ibang tao. And so, kailangan maalala natin na yung maturity ay hindi lang tungkol sa marami tayong pag-aaralan sa church. Lagi tayo present sa Bible study. Nag-aaral tayo ng mga
doktrina or theology. It's about application ng mga pinag-aaralan natin. So, kaya sumunod yung tinalakay, pinakita na yun yung pagkakaiba. Okay, ito yung verses 11 to 13. Ito yung mga immature, ganyan kayo hanggang ngayon. Dahil hindi kayo katulad na sinasabi niya sa verse 14. Sino ba yung mga mature? Sabi sa verse 14, matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang or mature. At dahil sa pagkasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So in contrast sa mga spiritually immature, yung mga mature ay solid food na yung kailangan nila. Meron na silang tinatawag na powers of discernment na hindi lang naunawaan nila yung mabuti at masama, kundi na-develop na yung kakayahan nila to say no sa kasalanan and to say yes sa kalooban ng Diyos. And so, paano nagkakaroon ng ganitong powers of discernment? Ano yung kailangan? So, ibig sabihin, paano mo malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos? Kailangan malaman mo yung kalooban ng Diyos through regular exposure sa salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. That's why we spend a lot of time studying the Word of God. Kasi gusto natin malaman ano yung mga bagay na dapat natin pagmulaan. Ano yung mga bagay na dapat natin sundin. And so, sabi dito sa passage natin, ito yung mga mature, meron silang pagsasanay. Or sa English, trained by constant practice. So yung word na trained ay galing sa salita ng gymnazo. So sounds familiar. Kasi nalagyan natin yung word na gymnasium, gymnastics. So galing lahat yung salita na yon sa salita nito. So ibig sabihin, ano yung kinocommunicate ng salita na yon? Merong discipline, yung training, merong hard work yung training. So tatlong beses lang ginamit yung salita na ito sa New Testament. Isa dito sa passage natin, 1 Timothy 4:7, train yourself for godliness. And in Hebrews chapter 12 verse 11, tungkol sa discipline ng Diyos sa atin, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So yung word na training ay hindi masyadong attractive sa maraming tao. Diba, mas attractive yung ino-offer ng bunso na eat all you can. Kaysa yung training sa loob ng gym na kailangan sasakit katawan mo, pagpapawisan ka, na hindi lang ito pang January lang, pagkatapos ng Christmas at New Year, hindi lang ito pang New Year's resolution lang, hindi ito yung kinukulit ka lang ng asawa mo na mag-exercise ka na, tumakbo ka na, okay, mag-bike ka na ulit, medyo lumalaki na yung chan mo. So yung training na pinapamilikin dito is something regular, constant practice. Na yung mga nagsasanay sa gym, yung mga athletes, hindi naman nade-develop yung skills nila, hindi naman nade-develop yung strength ng muscles nila, kung paminsan-minsan lang yung training nila. Merong habit, merong discipline. It's the same thing sa Christian life. Hindi tayo magmamature kung paminsan-minsan lang tayo attend. Hindi tayo magmamature kapag paminsan-minsan lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo magmamature kapag paminsan-minsan lang tayo na nakikipag kapit-bisig sa mga kapatid natin para magtulong-tulong. That's why mahalaga yung we listen to the Word of God every Sunday. No? We listen to the Word again and again. We sing the Word again and again. We remind each other again and again. Ulit-ulit. And sometimes iba parang nabobore sa routine ng Christian life na pagiging Kristiyano. Pero kailangan yung paulit-ulit. Kailangan yung ganitong routine. Kasi we will not develop yung maturity na kailangan natin kapag paminsan-minsan lang yung mga ginagawa. Kaya mahalaga ito ay paulit-ulit natin
ginagawa. So, dito sa first part, makita natin na sinasaway ng Diyos yung matagal ng mga Kristiyan, sinasabi nila Christian sila, matagal ngayon, they remain spiritually immature. And of course, lahat naman sa atin, may natitira pang immaturity sa heart natin. Lahat sa atin kailangan sawayin. Hindi naman tayo darating sa point na we are perfectly mature at wala na tayong pangangailangan pa para sa paglago. Well, there's a special warning para sa mga tao na hanggang ngayon ay wala man lang nakikita na ebidensya that they are growing sa Christian faith nila. So, kaya yung sumunod na bahagi, pagkatapos ng pagsaway ay merong pangaral or yung exhortation na hindi lang yung mga immature, kundi lahat sa atin, whatever level of maturity sa Christian life, kailangan pakinggan natin ito. Hindi tayo pwedeng puminto sa paglago sa spiritual life. So sa verses 1 to 3 ng chapter 6, merong exhortation para sa lahat sa atin na magpatuloy sa paglago ng Kristiyano. So yung keyword doon ay maturity. Therefore, sabi doon, therefore, let us magpatuloy tayo. Magpatuloy saan? Look at verse 1. So, sa exhortation ito, meron tayong kailangan kuhanan. Meron tayong kailangan abutin. At meron tayong tulong na kailangan para magpatuloy tayo sa paglago. Sa isa-isa natin yun. So una, meron kailangan iwanan. Ano yung kailangan iwanan? Sabi sa verse 1. Kaya iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Binagay na ito kanina sa chapter 12 sa verse 5. Panimulang aralin ng salita ng Diyos. Pag sinabing iwanan, hindi ibig sabihin we abandon. Hindi ibig sabihin aayawan na natin. Kasi syempre may mga foundational doctrines like yung message of the gospel. That's basic. Na sino ang Diyos, anong problema ng tao, sino si Kristo, paano niya tinugunan yung problema ng tao, paano tayo maliligtas through faith and repentance in the Lord Jesus Christ. Pero yung sinasabi niya dito, na iwanan, hindi sabihin na ayaw na natin. Importante nga yun. Kaya nga foundational yun. Kaya sabi sa verse 1, tigilan na natin yung muling paglalagay ng pundasyon. Ibig sabihin, kapag magtatayo ka ng building, kapag naglagay ka ng pundasyon, hindi naman first floor, pundasyon na naman gagawin mo. Second floor, pundasyon na naman gagawin mo. Sa isang beses mo lang nilatag yung pundasyon na yun. Tapos you keep building on that foundation. And ganun din sa pag-aaral. Halimbawa, grade 1, tinuruan ng basic math yung mga bata. 1 plus 1 equals very good. Alam natin yun. Pero hindi natin kinalimutan yun. Pero hindi ibig sabihin na 1 plus 1 equals 2 lang alam natin sa math. Diba? Alam na natin yung 2 times 2. Or alam na niya yung geometry or algebra or kung mag-engineering ka, calculus. Kahit hindi niyo alam, okay lang yun. Kahit basta hindi naman kayo mag-engineer. Pero yung point lang dito, yung mga elementary or foundational doctrines, sabi niya dito, tigilan na natin yung muling paglalagay ng foundation. We need to build on that foundation. So, mention mga binagay dito sa verses 1 to 2 na mga halimbawa. Tapos, tatlong pares yung tinukuyan. Unang pares, sabi niya, tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan or dead works, at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Diba? Ito naman yung basic response natin sa gospel. Repentance and faith. Of course, we keep on believing, we keep on repenting. Pero kapag ang isang tao na sinasabi ang Kristiyano siya, pero wala naman talagang totoong pagsisisi, wala naman talagang totoong pananampalataya, so how can we expect that person to grow? Kaya minsan,
syempre mga elders, kaya kami mag-asawa, nag-uusap na may mga katapat tayo sa Panginoon na yung paulit-ulit yung ginagawa sa namin. Kaya kahit sinasaway mo, walang makikita na evidence na repentance. Of course, sometimes we doubt, talaga bang meron siyang repentance and faith in the Lord Jesus Christ? Maybe simula ay hindi talaga siya totoong converted. So kailangan sabihin mo sa kanya yung gospel, kailangan ipaalala mo ulit sa kanya, ipaalalahan ng repentance and faith. So yung pangalawa, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagkapalto ng mga kamay. So malamang tinutukoy dito yung Old Testament background or context ng faith natin na lahat naman ng ito ay nagkaroon na ng katuparan kay Kristo. So hindi na kailangan balik-balikan yung mga bagay na yun. And then pangatlo, basic confession ng pananampalataya natin sa verse 2. Tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Okay. So, ang kanya dito, yung mga elementary subjects, pang-elementary. Kapag high school ka na, kapag college ka na, we expect na natutunan mo na yun. Pero kung nakapag high school ka na, tapos hindi ka pa rin sanay ng basic arithmetic, hindi ka pa rin pala sanay ng bumasa at magsulat, kailangan tanongin yung teacher mo kasi bumulan mo lang yung teacher mo sa graduate. So kailangan ibalik sa grade 1. So, merong iwan. We can grow sa maturity kapag iiwanan natin yung mga bagay. Ibig sabihin, we go on. May iwanan at meron din tayong abutin. So, yun yung pangalawa. So, may nakilang tawa na basahin sa verse 1. Okay, balik natin verse 1. Kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Let us go on to maturity. Meron tayong iwanan, meron tayong layunin, meron tayong goal. Diba? Kung ang goal mo, makatapos ka ng elementary, matapos ka elementary, then ano yung goal mo? Makapag high school, makapag college. O kaya, kapag sasali ka sa isang marathon, ang goal mo ay hindi kailangan tapusin mo yung 10 kilometers sa limbawa. Ang goal mo ay hindi maging isang kilometro lang, tapos ayoko na, pagod na ako. So, you go on until you reach yung finish line. So, yung word na ginagawa dito ay maturity. Of course, hindi naman sa ating goal yung perfect maturity. Hanggang nandito tayo, hanggang naipaglaban tayo sa kasalanan, we will never be perfectly sinless. Dating nakawal na yun kapag nasilayan na natin, nakasama na natin ang Panginoong Jesucristo. Pero hanggang nandito tayo sa buhay na ito, ang layunin natin bilang mga Kristiyano ay yung unti-unti, araw-araw na tayo ay binabago na maging katulad ni Kristo. Naipaglaban tayo sa kasalanan, hindi tayo sumusuko sa kasalanan. At nagpapatuloy tayo na lumago para maging katulad ni Kristo. Hindi pwedeng walang growth sa maturity na nangyayari. Dahil ito yung layunin ng Diyos para sa atin. For us to be conformed to the image of His Son. Romans 8:29. Okay. So, ano yung exhortation sa atin? Meron tayo kailangan iwanan. Meron tayo kailangan abutin. We press on towards maturity. Pero, sa lahat ng ito, kailangan aminin natin na meron tayong tulong. Okay? So, yun yung pangatlo. At makita natin sa verse 3. Kasi hindi naman natin maabot yung maturity na yun kapag tayo ay mag-isa lang. Hindi pa katulad ng pagpapalaki natin sa mga bata na ang goal natin, habang lumalaki sila, nagiging independent sila. Pero, kabaliktaran sa pagiging Kristiyano. Habang nagmamature tayo sa pagiging Kristiyano, hindi tayo mas nagiging independent. Mas nagmamature tayo kapag na-realize natin na mas dependent tayo sa tulong na nanggagaling sa Diyos.
Hindi natin pwedeng sabihin, hindi tayo pwedeng dumating sa point ng Christian life, pastor na ako. Elder na ako sa church. I'm so much love. Hindi ko na kailangan yung tulong na yun. Well, with evidence that you are saved, hindi not sure. Kasi ano mo yung pride sa heart mo, akala mo, you can do that. Sabi sa verse 3, okay, magpapatuloy na tayo. At yan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. This we will do if God permits. Ibig sabihin, yes, meron tayo kailangan gawin. Pero alam natin, we are so dependent sa kalooban ng Diyos na hindi mangyayari yung mga inaasahan natin sa buhay Kristiyano kung wala yung tulong na nanggagaling sa Diyos. Kailangan natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan natin yung pagsaway ng salita ng Diyos. Kailangan natin yung pagtutuwid ng salita ng Diyos. Kailangan natin yung pagsasanay ng salita ng Diyos. And of course, hindi pwede sabihin sa Kristiyano, okay, kailangan ko yung tulong ng Diyos. Pero okay lang, kahit yung kumakas sa church. Basta, bubuksan ko naman yung Bible ko, papasahin ko mula Genesis hanggang Revelation. I just read my Bible every day and pray every day and you grow. Sabi nga sa kanta ng mga bata. Pero hindi totoo yun. Of course, we need to read our Bible and pray every day. Pero don't expect that you will grow kapag mag-isa ka lang nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. We need the church. Kailangan natin bawat isa. Kailangan natin yung mga pastor ninyo, mga elders ninyo, na nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Kailangan natin ibang members na nag-disciple sa atin. We need each other. It takes a lot of humility para sa isang Christian na sabihin sa kapwa member ng church kapatid, kailangan kita. Pwede mo pagkatapos ng church, mag-lunch tayo, we read the Bible together, okay, pagsama lang yung sermon, paano i-apply sa buhay ko, o kaya magpuksali tayo, mahamaka sa Diyos, pag-aaralan natin. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Because we need one another. You will not grow kapag walang church. So, dahil may mga ibang Kristiyano na dumating sa point ng life nila na hindi ko na pala kailangan ng church. I just walk away sa bahay ka. Ano dapat ng YouTube? Meron mga nag-Kristo. And some are really tempted even to walk away. Hindi ko na pala kailangan si Kristo. And that's tragic. Kapag dumating sa punto ng buhay natin, na ganun na sa atin natin. That's why meron pa ako. So meron tayo nakita na review. Nakita natin yung exhortation. Nireview sila because of their immaturity. Pinapangalan tayo para tayo may magpatuloy sa paglago sa maturity. But we also need this warning. Kasi may mga tao na nagsasabi na hindi naman mahalaga na you are growing bilang isang Christian. So merong warning na sinasabi dito na delikado, sobrang delikado kapag hindi ka lumalago. Na yung keyword dyan ay tragedy. Tragedy or tragedy. Mula verse 4, nagbigay yung sumulat sa salita ng Diyos sa dahilan. Bakit crucial at hindi optional ang paglagong Christian? So sabi niya dito na kapag hindi ka lumalago, delikado. Delikado dahil ito ay mauwi sa tragedy. Hindi mapapabuti ang kapahamakan na naghihintay sa sino mang tatalikod kay Kristo. Huwag natin sabihin, ayun ba, hindi naman inisip isang araw tatalikod sila kay Kristo. Pero nagsimula sila sa minsan-minsan na lang ang pag-attend sa church. Minsan-minsan na lang ang pagbabasa ng Biblia. Na hindi na sila nakikinig kapag kami nag-review sa kanila. So yung danger doon, dumating yung araw, eventually you will really walk away from Christ. So may sober warning. So verses 46. Verse 4, sapagkat hindi makayatin ang mga dating kaliwanagan na at nakalasap ng kalooban ng kalamitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng panahon dati at pagkatapos ay tumalikod ay muling pagbalikin
sa pagsisisi, yaman sa kanilang sarili, ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos at itinataas sa kahihiyan. Sino tinutukoy dito? Tinutukoy dito yung mga tao na na-experience na nila yung anong ibig sabihin ng pagiging Kristyano, anong ibig sabihin ng kasama sa church. Pero one day, nag-decide sila, diba usually pagka-baptism, kinakala na, I decided to follow Jesus, I decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Pero yung mga tao na din-discard dito, once upon a time, nagpabaptize din sila. Once upon a time, naging regular member din sila sa church. Pero dumating yung punto sa buhay nila na sinabi nila na I have decided to walk away from Jesus. I have decided to walk away from Jesus. No going back, no going back. Hindi na ako babalik sa pagiging Kristiyan. Yung mga tao na ganito yung na-experience. Maybe, wala pa tayo sa point ng buhay natin na sinasabi natin. Kasi nandito pa kayo. Nakikinig pa kayo sa salita ng Diyos. Pero this is a warning na kailangan natin marinig. Hindi lang para sa mga wala na. Kasi hindi naman nila marinig. Wala naman sila dito. Tayo nandito, tayo nakikinig. So we decide, ano yung warning sa atin ng Panginoon? Meron, before we understand, kung sinasabi dito ng Diyos, mahalagang maging malinaw din sa atin na kasi mayroong theological question dito sa passage na ito. Kasi kapag binabasa mo, tapos nabasa mo na ito yung mga tao na dati naliwanagan na sila, nanasap na nila yung spiritual blessings, tapos para bang nasa kanila yung Holy Spirit, tapos sabik sila sa pagiging na salita ng Diyos. So, kapag ay natin yung mga ganitong tao, ay evaluation natin sa kanila, totoo Kristiyan ito. Right? Pero one day, sinabi nila, hindi lang nila sinabi na ayaw na nila sa church at lumipat sila na ibang church, ibang kesyo. Pero ito, yung mga tao na sinabi nila, ayaw na nila talaga kay Kristo. Hindi na sila Kristiyan. So, yung theological question dito, posible ba sa isang tunay na Kristiyano na nakatamo ng kaligtasan, na mawala yung kanyang kaligtasan? Posible ba sa isang tunay na mananampalataya na isang araw ay mag-fall away siya from the faith, o yung tinatawag na apostasy? Dati Kristiyano siya, ngayon hindi na. Dati ligtas siya, ngayon hindi na. Dati may buhay na walang na siya, ngayon wala na. Is it possible na mangyari yun sa isang tunay na Kristiyano? Yes or no? Medyo kinakabahan kayo sumagot na. We know it's impossible kung tama yung theology na ito. Pero kung binabasa natin itong verses 4 to 6, parang posible. Kaya meron mga well-meaning Christians, and even some churches, na naniniwala sila na posible na isang Kristiyano na one day mawala yung kanyang salvation. Okay, so, pero we need to reject that interpretation. Kaya nga binasabi natin kanina yung Westminster Catechism na it's impossible for a true Christian to fall away from it. Napakaraming talata sa Biblia na sinasabi ng Diyos, kapag ikaw ay na kay Kristo, hawak-hawak ka ng Diyos, and no one can snatch you out of His hand. And pag tingnan mo sa Romans 13, diba na talaga ito yung unbreakable chain. Kapag ikaw pinili ng Diyos, ikaw ay tinawag ng Diyos, kapag tinawag ka ng Diyos, you are justified, and if you are justified, you are glorified. Sabihin, kung nag-desisyon ng Diyos na iligtas ka, mula pa from eternity past, at tinawag ka ng Diyos, you are converted by the Holy Spirit, hindi ka pwedeng dumating sa point na born again ka na, tapos babalik ka sa pagiging spiritually dead. Pinatawad ka na, pero babalik ka pa sa unforgiven status. Eventually, you'll be
with the Lord Jesus Christ. Yun yung security na meron tayo if we are in Christ. So yung iba naman sinasabi, na yung verses na ito ay nagbibigay ng warning na hypothetical lang. Okay, hindi ko alam kung familiar kayo sa word na hypothetical. Pag sinabing hypothetical, ibig sabihin, okay, kung ikaw ay Kristiyano, you experience yung blessings of salvation. Pero, sabihin lang natin, halimbawa lang, na ikaw ay tumalikod sa pagiging Kristiyano. So sinasabi dito na impossible na ikaw ay muling mabalik sa repentance, muling mapatawad ng Diyos. Okay, hindi natin pinag-uusapan dito yung limitation ng pagkapatawad ng Diyos. Okay, gaano man tayo, nagkalaking kasalanan natin, dumating sa point ng Christian life natin, some Christians ay nag-backslide, pero kung ikaw Kristiyano ay muling babalik, at muling babalik ka ng Panginoon. We believe that God is so powerful. Kahit na dumating tayo sa point na talagang sobrang hinay pa na palataya natin, umalis tayo sa church, if you belong to Christ, God will call you back. Pero pinag-usapan dito yung mga tao na talagang final decision nila, they really walk away from Christ. So yung sinasabi ba, hypothetical lang. Ibig sabihin, kung sakali na mangyari, pero hindi talaga ito mangyayari. Pero kung sakali na mangyayari, imposible na sila ay bumalik dahil daw nilalagay nila yung anak ng Diyos sa kakahiyan, yung parang pinapakulit nila si Kristo. So they're parang binabastos na nila yung kaligtasan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Okay. If this is just hypothetical, ibig sabihin, kapag ganito nangyari, pero hindi ito mangyari. So, ano yung point? Kapag hypothetical lang, syempre, bakit natin sisirisohin yung warning? Na hindi naman pala ito mangyayari. Pero alam natin na ginagamit ng Diyos yung mga warning na katulad nito. Di ba sabi nga ni Paul sa Philippians 2:13, work out your salvation with fear and trembling. Yes, we can comfort na hindi mawawala yung kaligtasan natin. Pero nandun pa rin yung look for fear and trembling sa Christian life natin. Yung ba binibigyan tayo ng warning na sinasabi ko, huwag kayong maging kampante sa sarili ninyo na you can just do whatever you want at mananatiling ligtas pa rin kayo. Don't be so confident in yourself. So, kaya I believe, naniniwala ko na ibig sabihin ng passage na ito. Ito yung mga tao na akala mo Kristiyano sila. By appearance, experience sila in church. Experience sila, they're exposed to the Word of God. Nakikita mo na nag-aaral sila sa Diyos, so bigla sila. Sa mga gawain sa church, they're so active sa ministry. They're serving. Pero it's just appearance. Akala mo Kristiyano sila, pero hindi pala. Akala mo totoo Kristiyano sila, pero fake Kristiyano pala sila. And so, this is a warning. This is a warning para sa sino man na ipinapahayag sa mga tao, nag-apply sila, nag-remember sila, and says, I am a Christian, I am a follower of Christ. Pero walang nakikita ng pagbabago sa buhay. Walang nakikita ng growth and maturity. Sinasabi ng Diyos, don't be so confident in yourself. Alam ng Diyos walang nasa puso. We don't know. Mamaya we'll distribute the Lord's Supper. Nagbibigay ko ng assurance sa atin. At sinasabi natin, yung mga totoong Kristiyano lang, yung maaaring mag-take ng Lord's Supper. If you're in a good standing sa church na ito, or sa ibang church man, na you're baptized, ibigyan natin kayo ng tinapay at inumin. Pero yung mga leaders ng church, wala naman kaming x-ray machine para ipapadaan yung x-ray machine sa heart ninyo at tutunog. Hindi ka totoong Kristiyano at nagsisinungaling ka na.
wala ni isa sa amin mayroong gift of discerning kung ano yung nasa heart ninyo. Only the Holy Spirit knows kung ano nasa heart ninyo. Pwede nyo kaming nakuhin. Pwede nyo nakuhin yung nanay ninyo, o yung lola ninyo, o yung nagdi-disciple sa inyo. Okay, you can't fool the Lord Jesus Christ. One day, our eyes are closed. So, dapat maging maingat din tayo. Sometimes, we are so judgmental na. Kapag, dati yung mga kasama tayo sa church, wala na sila may dito. Siguro hindi sila totoo gusto. May sinasabi sa 1 John 2:19. Yung mga dati natin kasama, na hindi na natin kasama, kapatunayan na hindi pala sila talaga tagasunod ni Kristo. Pero of course, kapag sila naman ay nasa ibang church at nagpapatuloy naman sila sa kanilang pananampalataya, that's okay. Mas gusto natin makasama natin sila. Pero ang halaga, nagpapatuloy sila. At lumalabas sila sa ibang church, we praise the Lord for that. Pero, the other day, sobrang nalungkot yung puso ko na mabalitaan. Meron tayong mga kasama dati dito. Kapag tatanungin mo kung nasaan sila ngayon, wala silang church. Wala silang desire to attend worship kahit sa ibang church. No desire for the Word of God. So, most probably, they're not growing sa faith nila. At malulungkot ka.